Department of Health o DOH, tumaas po ng 19% ang dengue cases sa Pilipinas kumpara sa nakaraang taon. Sa naitalang record ng DOH mula January to June 2024, umabot na po sa 90,190 ang dengue cases sa bansa. Tumaas po ito kumpara sa 2023 record na 75,968 dengue cases sa parehong buwan po yan. Dahil nga po World Mosquito Day ngayong araw, pag-uusapan po natin kung paano nga ba maiwasan ang mosquito-borne diseases. Kasama po natin today ang isang internal medicine and infectious disease specialist and a chair of the standing Committee of Calamity, Outbreak, Diseases, Emerging or Re-emerging Infectious of the Philippine Society for Microbiology and Infectious and Assistant Professor of the Faculty of the Medicine and Surgery ng University of Santo Tomas. Yan po si Dr. Daisy Tagarda. Good morning, Good morning. Doc. Good morning, Emma. Good morning po sa lahat ng nanonood ng inyong programa. Yes. Doc, thank you so much po for your time. Napakahalaga po nito na maging informed tayo kasi tumataas po ang dengue cases. Bakit kaya, Doc? Maraming factors kung bakit pwedeng tumataas yung number of cases ng dengue, lalo na sa panahon ng tag-ulan. So dahil nga tag-ulan, vector kasi ng dengue ay isang mga lamok, no? Ang tinatawag natin yung Aedes aegypti. So kapag maraming breeding sites ang mga lamok, tumataas din ang cases ng dengue. Pero kung titingnan mo kasi yung datos or yung data natin sa Philippines, if you're going to compare that from the previous years, no, yung mga nakaraang taon, medyo mataas ngayong year na to. So, isa sa mga factors na naiisip ko is meron din sigurong influence dito ang climate change. So, mas heavy yung ulan, no? Mas mahaba yung tag-ulan. Probably, ito yung isa sa mga dahilan bakit mas mataas ang mga cases ng dengue ngayong taon kumpara ng mga nakaraang taon. Dok, hindi lang yan dito sa Pilipinas kasi all over the world tumataas po yung dengue cases. Bakit po kaya, Dok? Sabi niyo po kung dito sa Pilipinas, climate change. Sa tingin niyo, affected din po ba ng marumi nating environment? Oo, ang climate change ay hindi lang sa Pilipinas, isang problema ng Pilipinas, but problema ito ng buong mundo. So, isa ito sa mga pwedeng explanation bakit tumaas ng ganun kataas ang dengue cases, not only in the Philippines, but also in the world. Kasi base po dito sa World Health Organization, as of January to November 2023, top 3 na po ang Philippines sa most reported death ng dengue. Totoo yan. And aside from dengue, Doc, meron pa tayong ibang mosquito-borne diseases. Ano po itong mga to? Dito sa Pilipinas, syempre ang pinaka number 1 pa rin na cause ng mosquito-borne disease ay yung dengue. Pero meron pa rin tayong malaria. No, ito naman ay mga kaso nito mas nakikita sa mga bundok, no, at hindi sa mga rural areas, no. Ngayon, meron din tayong tinatawag na chikungunya at saka Zika virus. No? Yung chikungunya, Zika at saka dengue, iisa lang ang vector niyan, Aedes aegypti. Ang malaria, ang tawag sa vector niya ay Anopheles. No? Tapos, meron din tayong some cases of Japanese encephalitis na dahil din ito sa lamok. Pero ibang uri naman ng lamok ang nagdadala ng Japanese encephalitis. Dok, paano mo malalaman na ikaw pala ay may malaria at hindi dengue? Depende yan sa onset or sa tagal ng lagnat, no? Or ang tinatawag namin acute, subacute, or chronic type ng lagnat. Ang dengue, more of classified siya as acute o yung lagnat na nagtatagal ng hindi lalampas ng 7 days. No, ang malaria naman, ang tawag sa kanyang lagnat ay hindi acute, subacute to chronic, more than 7 days. Minsan yung presentation, ito ay kasama yung parang intermittent o mawawala yung lagnat, magkakaroon ng lagnat, depende sa type of plasmodium o parasite na naka-infect dun sa pasyente. So, kung maaalala ninyo dati, no, siguro sa mga pelikula o kaya sa social media, nakikita ninyo na yung malaria kasama siya yung matinding panginginig o chills. So, ito yung isa sa mga unique characteristic ng malaria na sa dengue hindi masyadong nakikita. Sa dengue, mas common siguro yung rash, no, na nakikita. Pwede siyang makita sa umpisa ng sakit, no, medyo mamula-mula, tapos nag-e-evolve yung rash na depende sa stage ng sakit. Ang malaria, hindi naman siya commonly associated sa
sa mga rash. Tapos, yung malaria, may mga certain endemic areas lang in the Philippines. So, kapag ka ang pasyente ay nag-travel katulad ng Palawan, no, o kaya galing sa ibang bansa katulad ng Africa, tapos may presentation siya ng mataas na lagnat at na panginginig or chills, nag-iisip talaga kami ng malaria sa ganong cases. Oh, so mas malala po si malaria? Well, may pareho silang nagkukos ng mortality, no, o ng kamatayan. Ang malaria, may iba type of treatment, kaya importante talaga sa amin na ma-diagnose siya ng maayos. Kasi ito, may treatment, may anti-plasmodium na pwedeng mabigay. Ang dengue, dinadala lang din namin siya sa hospital, no, pero wala kaming specific antiviral na binibigay. It's more of supportive care at lalong binabantayan namin sa complications ng dengue katulad ng pagdurugo. So magkaiba yung course of treatment, course of illness nila, no? Kaya importanteng ma-establish muna ano yung diagnosis ng pasyente. Yun. Doc, ngayon tag-ulan na. Meron po ba tayong month na doon mas grabe ang dengue? Ito, yung tag-ulan, Season. no? Kapag patak ng May, June, no? Tapos pumapatak, dumadami na ang beses na umuulan hanggang September, October, ito yung nakikita namin medyo tumataas talaga yung cases ng dengue natin. So, kaya nga kinuha ko tong opportunity nito, no, para masabihan yung mga kababayan natin ano mga dapat tandaan kapag may mga signs and symptoms ng dengue at saka para paano ba maiwasan yung mga lamok. Ayun, mga ano ba ganyan. ang signs and symptoms? Ng dengue. So Ng dengue. we're specifically talking about dengue. So ang dengue, aside from lagnat, pwedeng sumakit ang tiyan kasi kasama po sa sakit ng dengue ang pamamaga ng atay. So may mga pasyente ho kami na nagsusuka o kaya naman ay nagrereklamo na sumasakit yung tiyan. Meron silang parang trangkaso yung pakiramdam, medyo masakit yung kalamnan nila, no? Ngayon, may mga periods, may mga phases kasi yung dengue. Iba ang dengue kumpara sa ibang mga sakit kasi kapag nawalan ng lagnat, dito na ang stage ng critical phase. Anong ibig sabihin nun? So kapag nawala yung lagnat, dun nagsa-start bumaba yung platelet count into 48 to 72 hours span of time. So kumbaga yung pagdudugo, yung pagbagsak ng blood pressure, yung mortality ng dengue, usually nangyayari ito sa critical phase kung saan medyo bumababa na yung lagnat ng pasyente. Kaya nga sinasabi namin, pag nawala ang lagnat sa dengue, huwag kayo masyadong matuwa kasi doon namin ini-intensify yung monitoring namin sa pasyente. Kasi nagiging kampante na, Doc, no? Kala nila Tama okay ka na dun. sila. 'Di ba? Yun pala, mas grabe na doon. Kaya kailangan, first day pa lang, kapag nararamdaman na nila yung mga simptomas na yun, kailangan magpa-check na po kayo sa doktor. Mga ganyan. 2-3 days na hindi nawawala yung lagnat, tapos consistent siya sa mga nasabi kong mga simptomas. Mas maganda po magpakonsulta kayo sa doktor ninyo. Pumunta na. At Doc, kung kanina natanong ko yung month ng dengue season, ito naman oras, Doc. Umaga ba yan? Hapon? Gabi? Ang kagat ng lamok? Oo. Okay. Ang dengue, generally, they are day-biting mosquito, yung Aedes aegypti, yung mga nagdadala ng virus. No, pero as much as possible, gusto nating sabihin sa ating mga kababayan na lahat ng oras maganda protektahan natin yung sarili natin sa kagat ng lamok. Aside from that, syempre yung mga breeding sites ng mga lamok, no, kailangan din nating tanggalin, no, kasi dito sila dumadami, dito sila nag-reproduce. So kung meron kayong mga containers sa bahay na pwede kung saan dun sila mangitlog, baka pwedeng wag muna nating ilagay, no. Tapos, para sa mga bata, makakatulong kung magsusuot muna sila ng mga panjama, no? Yung mako-cover talaga yung skin nila, and insect repellent. So these are just simple ways na pwedeng makatulong na hindi magkaroon ng dengue. Yun po yung mga bagay na dapat nating iwasan. 'Di ba? Lagi natin naririnig pero minsan nakakalimutan nating gawin kasi nandyan lang yan sa paligid eh. Pero napakahalaga po niyan. Kasi kapag binaliwala mo ang dengue, malaki pong bagay yun. Oo, Diba? tama ka doon. Diba? At eto, Doc, dahil World Mosquito Day ngayon, ano po yung dagdag ninyong panawagan para sa mga kada natin? Salamat ulit sa opportunity, no. So isa po sa mga paraan para bumabaho ang mortality ng dengue. Unang-una, dapat po iwasan natin kung pwede natin tanggalin ang mga breeding sites ng lamok sa bahay, sa kapaligiran, panantilihing malinis ang kapaligiran, tumulong po sa drive against climate change, isang paraan yun, no. Pangalawa,
kung nagkaroon ng dengue, mas maganda po maaga tayong magpakonsulta sa doktor. Karamihan ho kasi nang namamatay dahil sa dengue or sa ibang sakit ng infection ay dahil huli na nilang napapakonsulta sa doktor. So, kung maaagapan lamang po sana no, na pumunta tayo sa ating doktor, sa health centers, mas magiging maganda po ang kumbaga prognosis ng mga pasyenteng may infection katulad ng dengue. Ano pa rin, it may sound cliche, but prevention is better than cure, hindi po ba? Napakahirap po ang dengue. Hindi mo alam kung kailan ka gagaling, kailan ka magiging okay di ba? Kasi yung pagbaba ng platelets Oo, hindi Diba? lang platelet, nagiging malapot din ang dugo ng dengue. So, aside from platelet, isa din sa mga tinitingnan namin yung lapot ng dugo kasi nagkakaroon ng extravasation ng fluid no, doon sa ugat. So, kaya minsan unstable yung kanilang vital signs, yung blood pressure bumabagsak dahil sa severe hemoconcentration na tinatawag o yung pagbagsak ng blood pressure. Isa rin ho ito sa mga yung dengue shock, no? Delikado din ito aside from bleeding potentials ng dengue. Maraming salamat, Doc Daisy. Thank you Salamat so much din. po. Doc, kapag merong dagdag katanungan yung mga kada natin, saan po ba kayo nila pwede makontak at mahanap? Well, I'm promoting my society, no, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Kami po ang organization sa buong Pilipinas na mga espesyalista po kami sa infection. So, nandun po yung mga infographics namin para sa dagdag kaalaman. No? At saka pumunta po kayo sa inyong mga private doctors para po sa mga sakit or nararamdaman po ninyo. Maraming salamat, Doc Daisy. At dahil dyan, napaka-informative po ng ating segment ngayon. Meron po kaming regalo sa iyo mula sa Front Row. Thank you. Salamat. Thank you so much, Doc. Alam namin napaka-busy mo. Thank you so much for making time and effort to visit kada umaga. And next time, marami pa tayong pag-uusapan, Doc. Malawak ito di ba? Dengue pa lang ang napag-usapan natin. May dengue outbreak na po ba? Last Oo, question. merong dengue outbreak in certain areas in the Philippines. Isa na dito yung Iloilo, no? So, dahil meron na din silang mga naitalang mga namatay dahil sa dengue at sa mga patuloy na pagtaas ng cases ng dengue. So, we are continuing our campaign against dengue, no? Tapos nagkakalat din tayo ng mga kaalaman, particularly dito sa sakit na ito. Thank you so much, Doc. At mga kada, mag-ingat po tayo palagi. At kapag may nararamdaman na, huwag kalimutan magpakonsulta na po. Hi mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page.